Mga minamahal, tayo po ay patuloy na nag-aaral ng Heidelberg Catechism. Ito ay sa bagay na napakalaga sa buhay ng isang mananampalataya na matutunan ang mga bagay na itinuturo ng Panginoon nasa banal na kasulatan upang sa gayon tayo ay maging matatag at makita natin ang katuruan o doktrina na siyang napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Sa gayon, tatago ang ating pananampalataya. Tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 10. At sa Lord's Day 10 ay pag-aaralan po natin ang providensya ng Diyos, the providence of God. At ang kaugnay na scripture reading dito ay nasa Job, Kapitulo 38. Basahin ko po ay talatang 1 hanggang talatang 13 sa Job. Alam nyo, bihira natin buksan ang Job, pero napakayanan tungkol sa kapapahayag ng Diyos kay Job at din sa kanyang mga kaibigan. Ganito ang siyang isisimula sa talatang 1 na magkagayo'y sumagot ang Panginoon kay Job. Mula sa ipo ito na nagsabi, sino ito nagpapadilim ng payo sa pamagitan ng mga salita ng walang kaalaman? Bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon nang ilagay mo ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat noon kung iyong nalalaman? O sino ang nagtulad ng panukat diyan? Saan mo nalagay ang kanyang mga patibayan? Sino ang naglagay ng batong panulog noon? Nang magsiyawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at lahat ng mga anak ng Diyos ay nagkiyawan sa kagalakan. Sino nagsara ng mga pintuan sa dagat nang magpumiglas na gaya ng pagliglas mula sa bahay bata? Nang gawin ko ang alapaap na bilisan niyo at sa salimuot ng kadiliman na pinakabalon niyo, at ating pinatagdoon ang ating pasya at nilagyan ko ng mga kalang at mga pinto. At ating sinabi, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka na lalagpas. Dito ay titigil ang iyong mga talanong alon. Magtulos ka ba sa umaga mula sa iyong kaalawan at pinapatid mo sa mga bukang liwayway ang kanyang tao upang tumawag sa mga wakas ng lupa at ang masasama ay maugoy doon. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Tayo po ay nasa Lord's Day 10 at meron po tayong dalawang katanungan dito na naunay sa providensya ng Panginoon. Sa tanong bilang 27, ano ang iyong pagkaunawa sa providensya ng Diyos? Ang sagot dito, ang providensya ay nandakita at walang hanggang kapangyarihan ng Diyos na kanyang inaalalayan ng kanyang salita tulad sa kamay, ang langit at lupa at lahat ng mga nilalang at pinamamahala niya ang tahon at talas, ulan at tagtuyot, magbunga at kasalatan na panahon, pagkain at tubig, kalusugan at karamdaman, kasaganahan at kahirapan, lahat ng mga bagay
dumating na hindi inaasahan, ngunit mula sa kamay ng ating Ama. Sa tanong bilang 28, paano makatutulong sa atin ang kaalaman ng paglikha ng Diyos at providensya? Ang sagot dito, maaaring mahinahon tayo kung sa mga bagay ay laban sa atin, mapagpasalamat kung ang mga bagay ay dumating na mabuti. At para sa ating hinahanap ay maging ayon sa mabuting pagkakatiwala sa matapat na Diyos at Ama na walang makakahiwalay sa Kanyang pag-ibig sa atin. Lahat ng nilalang ay ganap sa Kanyang mga kamay kung hindi niya tayo mabago at makilos. So ayan po ang dalawang tanong na sisikapin natin talakayin at naway ang dalangin natin ay maunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang pag-alalay at pamamahala sa Kanyang mga nilikha. Sapagkat ang Diyos ang siyang nilikha ng langit, so sa spiritual na pananaw at pagkaunawa, ang Diyos ang siyang namamahala at umaalalay sa langit. Ganyan din dito sa lupa ay siya rin ang siyang umaalalay at namamahala sa kanyang mga nilikha. At patuloy natin pinag-aaralan sapagkat sa unang artikulo ng Apostles' Creed ay sumasampalataya tayo ng Diyos Ama ang siyang may lalang ng lahat ng mga bagay, ang langit at ang lupa. At ito ang ating pinag-aaralan sapagkat nais nating matutunan ang katangian ng ating Panginoon, ng kanyang likas, upang sa iyon ay noon mapako ang ating mga puso at kaisipan sa kagandahan ng kalooban, kahabagan at pag-ibig ng Diyos. Tunay ng Diyos ay napakabuti, tunay ng Diyos ay napakaganda ng kanyang kalooban. Sapagkat ang Diyos ang siyang may gawa. Nang ibig sabihin, mula sa kawalan, nothing, wala, ay nilikha niya ang langit at ang lupa. At lahat ng mga bagay na naroon. At nakatala sa Genesis, ang mga bagay na ito at nais ko makita natin kung paano na binanggit ng Panginoon sa kanyang salita ang mga salita ng providensya. At naasahan natin na malawak ang ating pagkaunawa sa kakayahan, kapangyarihan, kadakilaan ng ating Diyos at Ama na nasa langit. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga dinamahal. Ang una ay ang kanyang paglalang, the creation. Ang ikalawa ay ang providensya. Ano niya ginawa ang bagay ngayon. At ang pangatlo ay ang pagtatalaga o predestination. Kung ating bubuksan ang ating mga banal na kasulatan dito sa Genesis, dito ay tinutukoy kung paano na sa loob ng 6 na araw ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, tulad na sinasabi sa talatang 1. Nasabi dito sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At sinasabi dito sa unang araw ay sinabi niya na magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At sinasabi sa talatang 4 na nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So ang Diyos ang may dalang may gawa na liwanag at siya rin ang siyang may gawa ng kadiliman. Sapagkat ito ang unang araw na kanyang pinahayag. At
tinutukoy din sa ikalawang araw. Pag sinabi natin unang araw at sumusunod na unang araw, sabihin ay 24 hours. Ibig sabihin tayo ay nabubuhay ayon sa panahon. Ang Diyos ay walang hanggan, wala siyang orasan. Hindi katulad natin na tayo ay mayroong orasan sapagkat niligay tayo dito sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay umiikot sa araw sa loob ng 20 na oras hanggang sa makumplit niya ang tinatawag na 365 days. At minsan ay nasa mga calculation, maabot ito ng 366 na minsan ng Pebrero ay meron tinatawag na leap year. So yun ang mga bagay na naunawaan natin ayon sa paglikha ng Diyos sapagkat tinutukoy dito na unang araw. At binanggit sa Talata 5 na tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at maghapon at nagumaga sa unang araw. So, yan ang ating pagkaunawa sa kapangyarihan ng Diyos. At ang ikalawa ay iniwalay ng Diyos ang tubig sa kalawakan at mahimulay ang tubig sa kapwa tubig. Kaya sabi sa talatang 7, at ginawa ng Diyos ang kalawakan at iniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan ay nagkagayo. So, ating maunawaan ang mga bagay nito sapagkat ang tubig na nagdadating sa itaas ay gumababa, ang tawag natin doon ay ulan. At yung mga tubig na nasa lawa, agad, sa ilog, yung tubig na nasa ibaba. At sa paggawa at likha ng Panginoon sa mga bagay na ito ay lumipas ang ikalawang araw. At sa pangatlong araw ay pinisa ng Diyos ang tubig na nasa silong ng langit sa isang tapo at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. So nagkaroon ng lupa at sabi sa Talatang 10 ay tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos ang mga bagay nito ay mabuti. At sa talatang 11, ganito naman ang sinabi ng Diyos sa kanyang paglalang. Sinibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinti at pulong kahoy na nanumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. So sa talatang 12 ay sinasabi dito na ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa pagkakatanim. At ng pulong kahoy na namunga sa taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sa pang-apat na araw ay sinabi ng Diyos sa talatang 14, magkaroon ng mga tandaw sa kalawakan ng langit upang mga iwalay sa araw ng gabi at naging pinakatanda at pinakabahagi na panahon ng mga araw at ng mga taon.
So ang Diyos ang nilikha ng panahon. Kaya dito ay tinutukoy na nagkaroon ng araw at ng gabi at ito ang pinakatanda na sinasabing 24 hours, araw at gabi. Kaya naging tanglaw sa kalawakan ng langit at tanglaw sa ibabaw ng lupa ay nagkagayon. Kaya sabi dito ay talatang 16, ang Diyos ang siyang lumikha ng dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw na ito ang araw at ang buwan. Yan din ang mga maliliit na tanglaw at ito ang sinasabi ng mga bituin. So lahat ng mga bagay dito sa kaapat na araw, ang Diyos ang siyang nagbigay ng mga pangalan. Ang mga bituin ay may mga kanyang pangalan. Katulad ng araw, tinawag na araw, buwan, tinawag na buwan. So, ang Diyos, sa kanyang paglalang, lahat ng mga bagay na kanyang nilalang ay may mga pangalan. At ang sabi dito ay nakita ng Diyos na mabuti kapagkat nagkaroon ng liwanag sa kaliliman at makalipas ang ikaapat na araw. Sa talatang 20, dito naman tinutukoy ng Panginoon kung saan nagmula ang mga ibon at ayon. Sabi sa kanang mga kasulatan ay talatang 20 ay bukalan ng saganang tubig na mga gumagalaw na kilapal na may buhay at nagsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kaluwakan ng himpapawid. So dito nagmula ang kapilang ng Diyos ng mga isda at iba-ibang klase ng hayop sa dagat at hindi ang ibon ay doon mula ng galing sa tubig. Sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon na magsilipad ang mga ibon talatang 20 sa itaas ng lupa sa luwal na kaluwakan ng himpapawid. Sa talatang 21, nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw at inilukal na sagana ng tubig ayon sa kanyang uri ng lahat ng may pakpak na ibon ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti at ang sabi ng Panginoon sa kanyang providensya na pananalita. At ito ay nasa talatang 22. At mga binasbasa ng Diyos at sinabi, kayo'y magpalaanapin at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. So dito ay salita ng Panginoon. At ito ang siya sinasabi sa Hebreo na inaalalayan ng Panginoon sa Kristo ang lahat ng mga bagay ayon sa kanyang salita. So sinalita ng Panginoon na sila'y magpakarami. At sinalita ng Panginoon ang mga nilalang sa dagat at din ang mga ibon. At dito ay sinasabi kung paano na sa bawat henerasyon ay hindi napuputol ang kanilang mga lahi. Kaya nga tayo ay nagaganap mga minamahal doon sa pagkaunawa natin ng providensya. Yung nilikha ng Panginoon noon ng mga isda, hanggang ngayon nakikita natin ang buhay. Bagamat namamatay,
pero dumadami. Minsan, pagdating sa tinatawag nating internet, namamagha tayo sa dami ng isda na nabubuhay sa dagat. Pero yung mga parang sumasalot pero hindi nauubos at tuloy. Kahit na ang mga isda ay mapunta sa pampang, minsan nagtataka tayo bakit nagtanong isda sa pampang. Ganun naman, pinagdamalas ng Panginoon kahit na sila ay mapunta sa pampang, hindi sila nauubos. Bakit? Makapangyarihan ang salita ng Panginoon at ang utos ng Panginoon magpakarami tulad ng sinasabi dito sa Tanang Kasulatan. Naroon ang paspas. Tandaan natin ang paspas ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon. Na sabi ito, utos nila magpaka-anakin at magpakarami at inyong tulungin. Pero nga, tatlong bagay. Magpa-anakin at magpakarami at tulungin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At ito ang siyang tinutukoy sa Tanang na Kasulatan. At sa Talatang 24, tinutukoy dito na sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa. So dito naman ay tumutukoy sa lupa. Alam niyo, hiniwalay ng Panginoon ang lupa at ang tubig. At yun ang kanyang ginawa. At sinabi niya sa lupa ay nasa talatang 24, bukalan ang lupa ng mga buhay na kinapal ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop at ang mga kinapal na buusan at mga galing sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. Sinabi lang ng Panginoon, ganun kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya lahat ng mga hayop ay galing sa lupa. At dito ay tinutukoy na sinabi ng Panginoon sa talatang 26 o sa talatang 25 muna ay sabi dito, nilikha ng Diyos ang galing sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at ang hayop ayon sa kanya-kanyang uri at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. So lahat ng mga bagay na kanyang nilikha ay mabuti. At sa talatang 26 sa ka-anim na araw ay sinabi ng Diyos na gawin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wanis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusap na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Kaya sa talatang 27, sinabi na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang niya sila na lalaki at babae. At sinabi ng Diyos yung kanyang pagpapala at paspas, sabi sa talatang 28, at sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo ay magpalaan natin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid at sa bawat hayop na gumagawa o gumagalaw
sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos sa talatang 29, narito ko sa inyo ang bawat pananim na kakabinhi na nasa ibabaw ng lupa, sa bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. At sa talatang 30, at ang bawat hayop sa lupa, ang bawat ibon sa ipakawid, at sa ibabaw ng buhos at sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko na lahat ng pananim. Sariwang pinakapagkain ay nagkaganon. Nakita ng Panginoon na ito ay napakabuti. Lahat ng nilikha ng Diyos ay napakabuti. At simula noon ay ang lahat ay nilikha na ang providensya ng Panginoon ang siyang makapangyarihan na gumagawa. Kaya ang mga halaman patuloy na nabubuhay sa kanyang kapanahunan at sila'y mamamatay, ngunit yung kanilang mga binhi ay mabubuhay. At yung mga halaman yun hanggang sa ngayon ay ating nakikita at kinakain. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, tayo ay nilalang mula sa labo at ang lahat ng ating kinakain ay mula sa labo. Sapagkat ang mga ibon, hayop ay galing sa labo. Ang mga punong kahoy, halaman, lahat ay galing sa labo. So sila yung buhay, tayo din ay kumakain ng mga bunga ng mga lupa. At kayo din sa dagat, siyang nilalang ng Panginoon. At dito natin makikita pa ng mga binabasa kung ginawa ng Panginoon na pinaspasan ang lahat ayon sa providensya ng Panginoon. At dito rin sa banal na kasulatan ay sinasaad kay Job ang tungkol sa paglalang niya. Kaya nakikita natin kung paano na sinabi ng Panginoon kay Job, saan ka naroon? Nabibigay ko ang patibayan ng lupa. Ipahayag ko kung meron kang ginawa. Mabasa natin. Naminamahal, dito ay sinasa kung paano na ang Diyos sa kanyang pagkita ay kanya sa kawalan. He created all things out of nothing. Nilikha niya ang lahat ng mga bagay mula sa kawalan. At dito sa tanong bilang 27 na sinasabi, ano ang iyong pagkaunawa sa providensya ng Diyos? Nasagot dito mga nagkakaroon, ang providensya ay dakila at walang hanggang kapangyarihan ng Diyos na kanyang inaalalayan ang kanyang salita. Tulad ng kanyang kamay, ang langit at ang lupa. So sa pamagitan ng salita ng Panginoon, lahat ng mga bagay na nangyayari sa langit ay kanyang inaalayan. Tayo po konti ang alam natin sa langit. Maging sa pinatawag na kalawakan. Ako namamangha doon sa mga nakikita ng mga scientists, sa mga dita ng teleskopyo, mga kapangyarihan, ay nakikita nila doon sa langit ay may mga liwanag at mga bituin. Nakikita nila mga
alsi na ginawa ng Diyos. At pagkapatunay na ang lahat ng mga bagay ay nakaayos at nasa kaayusan. At yun ang providensya ng Panginoon na pinapahayag sa akin yung kaayusan. At pag-alalay sa lahat ng mga bagay na kanyang nilikha. At sabi dito sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 3, palibhasa siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian na tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo. At tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Tinutukoy dito na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. At siya ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kanyang salita ng kanyang kapangyarihan. So simula sa Genesis hanggang sa ating kasalukuyang kapanahunan, inaalalayan niya ang lahat ng bagay para ang pangangailangan ng kanyang bayan ay matutugunan. Nilalang muna ng Panginoon ang pangailangan ng tao, ang isda, pananim, ang hayop, sila ang una. Kaya nga, ang sabi dito sa Genesis ay ang lahat ng bawat pananim ay magiging pagkain. Ang lahat ng isda ay magiging pagkain. Ito yung providensya ng Panginoon para tayo ay mabuhay sa ibabaw ng lupa. Then nga lang, dahil lang sa kasalanan, kinakailangan tayo ay magtrabaho. Sabi ng Panginoon, dahil lang sa kasalanan, ay sinumpa niya ang tao. Pati ang lupa, sinumpa niya. Ang tao ay hindi kakain kung hindi siya magpapawis. Ang lupa, pero naroon ang probinsya. Ang lupa ay hindi tumitigil sa kanyang pagbubunga. Yung tumutubo ang mga halaman, ang mga punong kahoy, ang mga hayop ay nabubuhay. At hindi ang tubig ay nagbibigay buhay sa bawat isa. Hindi ang mga isda na dito ay tinutukoy ng Panginoon ang tungkol sa probinsya. Kaya ang lagi natin kailangan tandaan, inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya dumadating ang mga bagay na yun. Bakit tayo ay nakakain? At sa pamagitan ng kanyang mga gawa ay ending. Sabi sa Hebreo ay nilinis yung ating buhay. Nagawa niya ang paglilinis sa ating puso, sa ating buhay. Nilinis niya. At pagkatapos siya ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ang providensya ay yung patuloy ang buhay sa mga nilalang sa ibabaw ng lupa. Maging ang mga bituin sa langit, araw at buwan, mga ibon, mga isda, mga hayop na gumagapang at sa mga tao. Huwag natin kalilimutan na Panginoon ang siyang gumagawa sa buhay ng isang mananampalataya. Siya ang gumagawa. At sabi sa mga Gawa, Kapitulo 17, talatang 25, ni hindi rin naman
pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao para bagay na kailangan ng mga bagay, yaman siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Dito ay tinutukoy ang ginagawa ng Panginoon at sabi sa talatang 26 ng mga gawa at talatang 14 at 17, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao pang magsipanahan sa balat ng buong lupa na tinakda ng kanyang talagang ayos na mga kapanahunan at mga hangganan ng kanilang tahanan. Sa balat ng 27, kung ang kanilang hanapin ng Diyos pakasakaling mga umak nila siya, at siya'y masutungan magamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Dito tinutukoy ng Panginoon ang tungkol sa kanyang panukala. Sinasabi rin dito ang kanyang kalooban. Sinasabi rin niya dito ang kanyang pagustuhan, ang kanyang pagnanais, at para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sa providensya ng Panginoon, kakasala ng tao, pero sa pagkakasala ng tao, meron siyang ginawa na pagtatalaga. Nagpupod siya. Kumbaga sa ay, ito yung magkakasala, ito yung ibubukod ko. Hindi ko ihahalo sa masasama. Ito ay ibinubukod ko. Sila ay mga hinirang ko at mga ibinubukod ko sa walang hanggan. Binigyan ko sila ng pangalan, sinala ko ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, binigay ko sila sa Panginoon sa Kristo, at upang sila ay tubusin mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya yung tanong bilang 28, paano makatutulong sa atin ang kaalaman ng paglikha ng Diyos at providensya? Sabi dito sa sagot, maaaring mahinahon tayo kung sa mga bagay laban sa atin. Kasi minsan, may mga bagay na dumadating sa atin, hindi natin matanggap. May mga bagay, hindi katanggap-tanggap sa atin. Pero nasa likod ko, may layunin ng Diyos, yun ang lagi natin tatanggap. Meron layunin. Halimbawa, wala tayong kakainin. Dumadating yun. Pero, ang nais paalala sa atin ng Panginoon, yung sinabi ng Panginoon sa Kristo, kaya kayong wala ay sapagkat hindi kayo humihingi. So, tungkulin ng mga mananampalataya ng anak ng Diyos na siya'y lumapit sa Ama at sa kanyang pananalangin ay ipagkakaloon ang kanyang kahilingan. Meron, sabi nga ng Panginoon, meron pang Ama na pag lumapit ang kanyang anak ay bibigyan ng scorpion o ahas. Wala. O diyan sabi niya, napakabuti ng inyong Ama na nasa natin. Kaya, sabi ng Panginoon, ayun ka na natin. Alam niya, pag sinabi ng Panginoon, parang ang dala natin, napakahirap. Hindi mahirap sapagkat ang katayuan natin ay mga anak ng Diyos. Walang itatakwil ang Diyos sa kanyang anak. Hindi niya kayang itakwil sapagkat lubusan ang kanyang pagmamahal. Lubusan ang kanyang kaawaan. At pagdating sa providensya, siya ay tutuloy. Ang nahihirapan dyan ay yung mga hindi mananampalataya. Kasi, hindi sila makakalapit sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang Diyos ay banal at ang lumalapit sa Kanya ay banal. Kinakailangan na siya ay malinis sa harapan ng Diyos. O kaya, sabi sa banal na kasulatan,
ay tayo ay hinirang upang maging mga banal sa harapan niya. Yung mismo harapan ng Diyos. So, anong na lumalapit sa Diyos ay mga banal, magulit, mga tinatawad at kanilang mga kasalanan. O kaya nga, pag tayo lumapit, ay tayo ay pagkapalain ng Panginoon. Hindi lamang sa mga bagay na mabubuti tayo magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. Minsan, dumadating sa isip natin, may karamdaman ako. Halimbawa, katulad na naramdaman natin, ang hirap lumakad, ang sakit na nakakasukas-lukay. Kaya bata yan, kaya matanda yan, kaya maganda yan. Kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon. Kagabi, kami ay nagdidibosyon. May nakita ko, isang sultano babae, tuwa-tuwa siya. Kasasaya. Pero pagkatapos ng ligmaan, sabi ko na kay tingnan mo, ito yung before, ito yung after. Natutunan siya ng paa. At pinigyan ng bakal ng kanyang kanang paa. Lumana. Sa providensya ng Panginoon, nakakalaman siya. Kahit na putol ang kanyang paa. Merong providence na ibigay ng Panginoon. Pero sa lahat ng bagay na yun, ay masasabi natin na kalooban ng Panginoon kahit na dumating kahit hindi maganda sa atin. Ayaw natin na ating katawan ay mapapawasan ng kapirasa. Pero sa kalooban ng Diyos, sa kanyang providensya, mapapagaling tayo. At tayo ay patuloy na mapaglilingkod. Kaya ang pagpapasalamat ay hindi lamang sa mga bagay na mabuti, kundi kahit na sa mga bagay na di natin gusto. Sapagkat kaya natin hindi gusto, pero gusto natin eh. Hindi natupad. Yan na nangyari. Ang gusto natin, kung ano yung gusto natin, hindi. Kung ano yung gusto ng Ama para sa atin. Ay tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. Sapagkat para sa atin na hinaharap ay maging ayon sa mabuting pagkakatiwala sa matapat na Diyos at Ama. Kahit na ano mangyari, mandang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang lagi sinasabi ni Pablo. Sa kagutuman, ako'y maglilingkod sa Panginoon. Sa kahubaran, sa kapahan, maglilingkod sa Panginoon. Ayun na kumisan, may mga bagay na kaya siya naglilingkod sa Panginoon para yung naman. Hindi yung kundi yung maturuan tayo ng Diyos na matiwala sa Kanya sa lahat ng panahon. Sapagkat ang ating buhay ay nasa Kanyang kamay. Nasa Kanyang kamay. Katulad kanina, binasa natin sa mga awit ang tungkol sa sinabi ni David, ang aking kapanahunan ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya ang ating buhay ay nasa kamay ng Panginoon. At habang tayo nasa kamay niya sa panahon ito, ang Diyos ang siyang magtutustos ng ating mga pangangailangan. Ang isang bagay na napakaganda na ating pinapasa
ay yung nasa Efeso. Nais kong balikan yung nasa Efeso, Kapitulo 3, na dito ay sinasabi, sabi sa talatang 20, Efeso Kapitulo 3, talatang 20, babasahin ko ito sa English kasi napakaganda yung sinasabi sa English. Now unto Him, ngayon sa makapangyarihan na gumagawa. Sa English ay now unto Him that is able. So Diyos ay makakagawa. Able to do exceedingly abundantly above all that we ask of Him, according to the power that worketh in us. Ayon sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. Ganito tinutukoy mo ng minamahal yung providensya ng Diyos na dumadating sa ating buhay. Ang providensya ay kaalipan na manamana ng Panginoon. Tulad na sinasabi na hindi ako o rather hindi ko pag-aari ang aking sarili, ngunit ang katawan at kaluluwa sa buhay at sa kamatayan ay sa matapatong tagapagligtas na si Jesucristo. Sabihin, labis ang pagsinta ng Panginoon sa Kristo sa atin. Mas mahalaga ang ating buhay. At ang naging kabayaran para sa atin ay ang katawan, ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ating katawan, napakahalaga sa Panginoon. Kung napakahalaga sa inyo ang inyong katawan, mas mahalaga sa Panginoong Jesucristo ang ating katawan. Ang ating kaluluwa ay mahalaga sa inyo, mas mahalaga sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ibinulis niya yung kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa o sa krus sa Kalbaryo. Ang tanging layunin, mabigyan tayo ng bagong katawan at bagong buhay. Kaya sabi ni Pablo, ang sinuwa natin, Kristo Jesus, ay bago nilalang. Ang sinabi natin, bago nilalang, bago ang katawan, bago ang kaluluwa, bago ang Espiritu. Yun ang layunin ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, sila'y hindi taga-sanlibutan. Ako'y hindi taga-sanlibutan, ako'y dyan sa taas. Ganyan din ang mga mananampalataya, sila'y hindi taga-sanlibutan. Sila'y mga manlalakbay na, sabi ni Pedro, sila'y mga manlalakbay lamang dito. Sa mga awit, tinutukoy na ang ating tahanan ay doon sa lungsod ng Sion. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Doon tayo pinanganak spiritually. Sa lungsod ng Sion. Ay ang lungsod na yun ay lungsod ng Diyos. Doon tayo manigirahan sa kanyang tahanan. Magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa kagandahan ng iyong mga salita, maging kaaliwan, kalakasan, ng pagsunod ng bawat mananampalataya ng mga Panginoon sa mga Kristo. Mahal ni Jesus.